Afternoon po, good evening na mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is March 14, 2026 at tayo ngayon ay ipapunta dito yan sa may Walter Mart, Makati, Chino Roses Avenue, Bangkal, Makati, at dadalhin po natin yan sa may Mall of Asia Arena sa may Coral Way, Barangay Mua Complex, Barangay 76, Pasay. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakasakali man po namin marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. At wala ang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. 645. Head north on Chino Roses Avenue, then in 40 meters, make a slight left. Kailangan po. Hello. Hello po ma'am, dito lang po ako ma'am. Dito lang po sa labas ma'am kasi Papunta na po kami. apa. Thank you po. Head north on Chino Roses Avenue, then in 20 meters.
Eh, kita dito. Kala, umpisa na, no? Testing na. 30 minutes na ganun. 30 minutes na ganun. 7:30 dapat? Opo. Hindi, 8:20 na yan sila. Kasi nag-introduce pa ng mga judges. Ah, Tapos Baka kasi opening nun dito, kaya? national anthem din ng ano. Anong country na ano? Oo, Na ayun, president? magna-national anthem Ano din naman? kasi ibang country na. Ano to? Di ba Philippines? Sa last yata Ah, yun. next to to. Dalawang beses si Philippines. Ay, ganun. Anak. Kalaban na China. Oh, Uy. talaga naman. Hanggang fireworks pagkalaban. Bilang naalala ko. UK tsaka Portugal. Ano yung nanalo last year? Okay ba? Second po yung UK. Sino yung nanalo last year? Parang search ko na daw. Hindi na pinili na rin. Oo nga. Naalala ko pa yun. Sabi niya, yan ang mananalo. Yan. Tapos may nag-perform ulit. Ay, yan. China, next week. Last year? Opo. Tapos UK second. Tapos tayo yung Canada tsaka Germany sa third. Yung Portugal, wala last year. Nung nakaraang, nung 2024 daw sila meron. Comeback daw. Wow. Portugal yung second nung sumali sila. Ba, ewan. Pero maganda yung kanta ng ano eh. Ay, yung background music nila eh. Nung France? Ayos sir, bali sa mabuting pag-iimbestiga namin sir. Meron lang siyang nag-updated naman sir, especially yung pag-iimbestiga o backdrop ng proyekto. Meron siyang motive, sinasabi ng social correlation. In the early stage investigation kasi sir, yun ang pinapakita sa amin nung at that time, POI pa lang. Iya. Nag-away sila, so meron silang mahabang pag-aaway nung biktima. Pero ganoon pa man sir, hindi sumapat yun kasi lumabas, sabi mag-iimbestiga on the account of witnesses. Pinalak na yung mastermind talaga itong si John Molinino nung mag-asawa dahil sa nakita nila sa text messages na magkaaway sila bago ang incident. So ngayon, iimbestigahan pa rin namin ni sir, wala kami nakita kahit anong incident pero magpilip sa kanya direct or indirect participation sa kaso. So, Captain, maraming salamat po, sir. Captain Madrid, ano mo ang status nito? Kaya, Master Sergeant John Molinino. Yung cases ko parang nasa
nasa custody siya ng LGRTO kasi doon naman ang pag may mga ano kasi may mga may na-file na administrative criminal man, automatic yan nasa admin holding ng RPH. So, ang huli nating balita ay nandoon siya dahil meron actually naman na-file na kaso against him. So, nandun lang po siya dahil active status pero nasa restricted custody lang po siya ng National Capital Region. Pero ito parang hindi ba ho floating, hindi gano'n? Restricted. Kasi pag gano'n naman, kailangan lang din kasi just in case na may mga kailangan siya na sagutin, available siya, nandyan lang siya. Oo, nandun agad. At itong huling tanong ko, siguro pagbigyan natin yung ilan sa ating mga nanonood, ang sabi ko dito ni Basco, ano daw yung gagawin dun sa mga na-recover na sasakyan? Ano daw po yung gagawin dun sa mga na-recover na sasakyan? Part po siya ng evidence po namin. Naka-preserve po siya. After po siya mapractice ng loko natin. Part po siya ng evidence para sa kaso. Ayun, naka-preserve na. Naka-preserve Yes, na. sir. Para, itong kaso nga ito, tatag ng partner, sabi nga niya, going pa, yung mag-iimbestiga pa rin kahit na dinidinig na itong kaso, meron pa rin sumusuport ng mga ebidensya. Pero ganun pa man, inabot na tayo ng oras. Maraming salamat po. Pasalamatan natin ang Corporal Aris, si Master Sergeant Abud. At siyempre, partner, natin ang pagsalitaan ng Quezon City Police District, si Captain Freddy Madrid. Maraming salamat sa loob ko yung madala. Susunod pang casting, mga kaso talaga na pati tinutukan. Yun. At partner, ito na po ang oras na natin po mahala. Ako, at ito na po nga nagtatapos ang show sa CMM. Muli po kayong tumutok sa susunod na Sabado at samahan kami kumalang ng ebidensya para sa mga krimen ating sisiyasatin. Muli po, ako po si Jesse Cruzat. At ako naman, si Gas Abelgar. Kunin niyo kaming samahan ng para magustuhan ang nanda tungo sa pagkaltas ng kasong ating tututukan dahil dito walang takas ang may sala sa DZMM. Wala pa po yan sa Soko sa DZMM. Susunod na po ang kaagapay sa kalusugan kasama si Master James Alejandro at Atinel Channel 5. Turla. Kasi siya nakikita sa Walang takas ang may sala sa Soko sa DZMM. Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Ang programang ito ay hatid sa inyo sa Earth and Nature Corporation. Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Earth and Nature Corporation at Trevenon Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Atinel Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Sa DZMM. Mga kaibigan, mga kapamilya, ngayon pong ito ay pag-usapan natin ang Still, tungkol
sa kalusugan ng Tuloy-tuloy ating na. mga atay. Kailan naman late sila ate? 7 pa lang. Topic natin ngayon ay Kailan tungkol mga sa kayo late? fatty liver. Ano nga ba ang mga mas prone na 7:30 magkaroon na may ng nakalagay. At syempre, alamin natin kung sino yung prone dito, pero mas mahalaga sa palagay ko malaman kung paano natin maiiwasan yung problema ng kalusugan at ano yung mga natural na pwede natin idagdag para sa mas lalong maganda at matibay na kalusugan ng ating mga atay. Kaya samahan niyo po kami isang buong oras sa ating po 8% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay MS 97.1 na lahat. And, eto na, diretso na tayo. Walang magpasalamat sa lahat ng mga nakakasama natin. Isang magandang gabi. Ang aking bati sa lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig sa mga oras na ito. Ang kaagapay sa kalusugan ay hindi pong makakasama every Saturday in the evening. So, pag ganitong oras, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, kasama din po kami. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi rin sa mga kasama ko natin dito sa ating Impilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng Impilan, sa lahat ng mga kaibigan natin, sa Earth and Nature Corporation and Revenant Corporation. Hello po sa inyo lahat. At syempre pa, ito na, kompleto na po tayo tonight dahil kasama na rin natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Nem. Hi, Master James. Hello. And magandang gabi po sa iyo. At sa Hi. lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin dito sa Palatuntunang Kaagapay sa Kalusugan, natutuwa kami dahil kayo po ay kapiling namin at sigurado marami tayong matutunan ngayong gabi ito tungkol po sa ating po mga kalusugan. Kaya educate talaga tayo. So, expect nyo yung Mga dapat nabundok asahan. na information. Diretso ang traffic. Mga guest tayo. Oh, syempre. Oh, syempre. Kasi ang pagpapaganda ng kalusugan natin ay Traffic. oo, kailangan meron kang gagawin Yes. at kailangan ay armado ka ng tamang impormasyon. At yan yung pinaka-goal natin dito sa programa. Kaya marami tayong mga tatalakay, pagkikwentuhan dito sa palatuntunan. And for tonight, ang ating pong topic ay may kinalaman sa liver health. Yes. Dito natin malalaman yung at saka mapag-uusapan din yung mga usual kapag Fatty liver. sino ang unang nasisisi kapag Yes. mayroong problema sa atay, di ba? Oo. Alam nga naman yung kapitbahay mo. Hindi pwede yun. Diba? Oo. Eh, paano kung umiinom ng alak? Kasi yan yung isa sa mga unang na naiisip natin na possible issues, di ba? Kapag or lifestyle na hindi ba na maaari daw magkaroon ng problema sa atay kung tayo ay umiinom ng alcohol. Pero Pero hindi lang yan. yun nga. Oo. Alamin Hindi natin mamaya. Oo, sa mga guest natin. pag-uusapan natin yan. In the meantime, dagdag kaalaman pang kalusugan muna tayo sa ating kaagapay sa kalusugan health update. Kaagapay sa kalusugan health update. Health update. Halos 20 bilyong Pilipino nanganganib sa fatty liver. Silent epidemic ng fatty liver lumalala sa buong mundo at silima rin para sa liver health. Aabot sa 2 milyong Pilipino ang posibleng magkaroon ng fatty liver disease. Ang naturang kondisyon na tinatawag ding metabolic dysfunction associated fatty liver disease o MAFLD ay hindi karaniwang napapansin ng mga pasyente. Batay sa pag-aaral, hindi lamang ito dulot ng pag-inom ng alak kundi inuugnay din sa hindi balanseng pagkain, kakulangan sa ehersisyo, labis na katabaan, diabetes at chronic. Sarap na natin sila sa grabing traffic dito sa MOA area. May fireworks competition yata dito kaya ganyan sobrang ka-traffic.